Ito ang 7 enclosure na pwede sa ulam. Una, ang aquarium. Ang aquarium ay isa sa madali at magandang gamitin para sa ulam kasi madali silang ma-monitor. Ang mga ulang ay makikita nyo kung nababawasan, namamatay, o nangingitlog. Isa sa mga pinakamagandang enclosure ay ang aquarium. Kasi makikita nyo ang mga paglay ng eggs ng mga ulam. Makikita nyo rin kung ano ang nangyayari sa mga ulam ninyo. Kung sila ba ay healthy or may sakit. So, maaalagaan nyo mabuti ang inyong mga ulam. Secondly, madali magpalit ng tubig. Every time na makikita mo na madumi na ang tubig, pwede nang palitan. So, isa ang aquarium sa paborito kong enclosure para sa ating mga ulam. Ang aquarium din ay isa sa magandang pambreeding ng male and female. Dahil makikita mo dito kung nagpapares na ang inyong mga ulam. Unlike sa ibang enclosure, hindi mo makikita kung anong ginagawa nila or nagkakaroon na ba ng cannibalism o pagkain sa kapwa nila ulam. Pangalawa, ang RepTub. Ang RepTub ay isa sa mga pinakamura enclosure para sa mga ulam. Marami na akong nakikita ang mga breeder na nagbe-breed sila gamit ang RepTub. Yan ang mga pinaglumaan or nasirang rep na pwedeng gawing enclosure. So, isa to sa pinakatipid. Ang storage box. Pwede ring ilagay ang ulam sa mga storage box. At kailangan lang ng aerator. Isa sa mga sinasuggest ko sa mga breeder na kung maglalagay sa storage box ay kailangan konti lang ang ilagay na breeder para maiwasan ang cannibalism. Isa sa pangarap ko ang curtain pond. Ito yung mga palaisdaan. Pwedeng maging enclosure ng ating mga ulam. Isa sa advantage ng curtain pond ay ang natural oxygen na galing sa ilalim ng lupa. Kaya, hindi na masyadong kailangan ng malaking aerator or pump. Ang oxygen sa lupa ang magiging hangin ng ating mga ulam. Ang trapand. Ang trapand ay isa sa mga murang enclosure para sa ating mga ulam. Ang trapand ay kailangan ng aerator para sa oxygen ng ulam. Isang disadvantage ng trapand ay kailangan ito ng nasa lilim o kaya ay may bubong. Dahil sa sobrang exposure nito sa araw, maaaring uminit ang tubig at mamatay ang ating mga ulam. Ang concrete pond.
Isa sa magandang enclosure ang concrete pond. Una, medyo maluwag siya para sa mga breeder. Nakakakilos na mabuti ang ating mga breeder. Pangalawa, inaabsorb ng concrete yung lahat ng lamig. Kaya kahit mainitan siya sa araw, hindi siya sobrang init. Isa sa pinaka nagustuhan ko sa concrete pond ay nakakakilos na maayos ang aking mga ulang. Ang IBC tank ay medyo may kamahalan. Pero ang kagandahan sa kanya, pwede mong laliman ang tubig. Makakakilos din na mabuti ang mga ulang breeder dito. Maganda rin maging enclosure ito dahil patibay. Isa sa mga idol ko na si Sir Jeffrey ang gumagamit ng IBC tank. Kaya shoutout po kay Sir Jeff na taga Kalumpit, Bulacan. Thank you for watching. Please like and subscribe.